Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho mga balita sa oras nito. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Ayon ho sa pag-asa, isang bagyo at low pressure area ang binabantayan. Nagpag-asa mga kapuso. Kanina alas 2 ho ng madaling araw, nasa 1,890 kilometers silangan ng northeast ng extreme northern Luzon. Yung pong bagyong halong na nasa labas pa rin po ng para na may lakas ho ng hangin na umaabot sa 130 km per hour at may bugso naman ang lakas ng hangin na umaabot sa 160 km per hour. Mahinang kumikilos ho ito west-northwestward mga kapuso. Samantalang binabantayan naman ang low pressure area na nasa labas pa rin po ng para ay nasa 2,290 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At malaking tsansa na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Bantay Panahon. Samantalang mga kaibigan, Intertropical Convergence naman ang nakaapekto sa Palawan, sa Visayas at sa Mindanao. Bantay Panahon. Ang buong Visayas at lalawigan ng Palawan kasamang isla ng Kalayaan ay makakaranas na maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil po sa Intertropical Converging Zone. Ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil po sa localized thunderstorm. Ang buong Visayas at Occidental Mindoro ay makakaranas na mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa hilagang silangan hanggang hilagang kanluran na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Ang Palawan kasamang isla ng Kalayaan ay makakaranas na mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa hilagang kanluran hanggang timog kanluran na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Panahon. Alas 5:45 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan sa iba pang balita, lungsod ng Puerto Princesa magkakaloob ng 2 milyong pisong tulong pinansyal sa Bogo City sa Cebu na labis na hong nasalanta ng 6.9 magnitude na lindol noong nakalipas na linggo. Super Radio. Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Magkakaloob ng 2 milyong pisong tulong pinansyal ang pamahalang lungsod ng Puerto Princesa sa lokal na pamahalaan ng Bogo City sa lalawigan ng Cebu na labis na sinalanta ng 6.9 magnitude na lindol noong nakalipas na September 30, 2025. Ito'y makarangkatigan kahapon ng Sangguniang Panlungsod sa ika-14 itong regular sesyon na ginanap sa Barangay Bagong Bayan ang resolusyon number 2025-7 ng Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction and Management Council na humihiling sa City Council na i-authorize ang paggamit ng 2 milyong pisong pondo mula sa pondo nito upang suportahan ang disaster response and early recovery effort ng lungsod ng Bogo matapos ang mapaminsalang 6.9 magnitude na lindol. Ayon kay Konsehal John G. Rodriguez na chairman ng Committee on Appropriations sa City Council, mahalaga raw na maipakita ng city government ang malasakit sa kapwa lokal na pamahalaan na maaaring kailanganin din ang tulong sa mga susunod na panahon. Wala naman umunong dapat ipahamba sakaling magkaroon ng kalamidad sa lungsod dahil may sapat pang pondo ang Puerto Princesa City Government para magamit sa panahon ng emergency.
Ipaniliwanag pa ni Consul Rodriguez kung bakit sa Bogo City lang ipagkakaloban tulong, gayong may ibang lugar din sa Kabisayaan na naapektuhan din ng lindol. Ayon kay Rodriguez, ito'y dahil daw ang naturang syudad ang pinakanasalanta ng lindol at nangangailangan ng agarang tulong. Samantala, sa mensahe ni Mayor Rosil Bayron kahapon sa flag raising ceremony sa Gusaling Panlusod, sinabi nito na si City Disaster Risk Reduction and Management Officer Eltim Bangkaya ang aatasan niyang magbigay ng cheque sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Bogo. Ito'y upang makapagsagawa na rin ito ng assessment sa iba pang mga lugar na sinalanta rin ng lindol at makapagkaloob din ng tulong pinansyal kung kinakailangan. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. So kahit magkaloob tayo ng tulong, wala naman dapat ikabahala ang syudad, Super Rod, na meron tayong magagamit kung sakasakali na tayo magkaroon ng kalamitan. Yun ang pinagpirma ni Chairman on Committee of Appropriations, John G. Rodriguez. At karing nabanggit kahapon itong si Mayor Lucille Bayron sa flag raising ceremony. Okay. Sige. Salamat, Super Rod. Maraming salamat, supporter. Balik sa'yo. Mga kaibigan, ang tamang oras sa Pilipinas, alas 5:49 na hunang umaga. Puntahan po natin ang bayan po ng Rojas. Ito pong si Mayor Pedi Sabando ng Rojas, Palawan, kasamang commanding officer ng Marine Battalion Landing Team 7, nagsagawa ng ocular inspection sa isang hektarya lupain sa barangay San Nicolas na planong paglagyan ng command post ng Marine Detachment, mga kapuso. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan na muling bumabalik si Super Rod Evangelista sa detalye ng balita. Pasok! Nagsagawa nga ng ocular inspection noong nakalipas na araw ng Biyernes si Mayor Pedi Sabando kasama ang commanding officer ng Marine Battalion Landing Team or MBLT 7 na si Major Dejon Maraili ng Philippine Marines sa isang hektaryeng lupain sa barangay San Nicolas, Rojas, Palawan na planong pagtayuan ng command post ng Marine Detachment. Layunin ng paglalagay ng Marine Detachment sa barangay San Nicolas ang higit pang palakasin ang seguridad at kaayusan sa baybayin at pagsilbering estratehikong lugar para sa operasyon ng Philippine Navy sa bayan ng Rojas. Tinilakay ni Mayor Sabando at Major Marali ang mga kinakailangang paghanda at koordinasyon para sa pagsimula ng proyekto. Kabilang sa isinasagawang paghanda ang land development, ang mga pasilidad at logistic support na kinakailangan. Naniniwala si Sabando na ang pagtatayo ng detachment sa Rojas ay magbibigay ng dagdag na proteksyon sa mga mamamayan at magsusulong ng mapayapa at ligtas na pamayanan sa bayan ng Rojas. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, puntahan po natin ang balita mula kay Super JB Juanita. Bayan ng Nara at Araceli, Palawan, pinarangalan bilang Outstanding Sanggunian sa Palawan sa 2025 Local Legislative Award, mga kapuso. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang buong detalye ng balitang yan, Super JB Juanita. Sa detalye ng balita, pasok! Inarangalan ng Department of the Interior and Local Government o DILG Palawan ang mga natatanging sanggunian sa lalawigan sa ilalim ng 2025 Local Legislative Award o LLA bilang pagkilala sa kanilang mahusay na pamamalakad at pagganap sa tungkulin sa kanilang mga trabaho. Sa kategoryang first hanggang third class municipalities, nagwagi ng unang pwesto ang sangguniang bayan ng Nara bilang provincial nominee. Sinundan ng Quezon sa ikalawang pwesto at San Vicente sa ikatlong pwesto. Samantala sa kategoryang 4th hanggang 6th class municipalities, itinanghal sa unang pwesto at provincial nominee ang sangguniang bayan ng Araceli. Layunin ng LLA na kilalanin ng mga lokal na konsehong nagpamalas ng kahusayan sa pagpapatupad ng mga batas at programang tumutugon sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Batay sa pamantayan ng DILG,
sinusuri ang mga sanggunian ayon sa responsibilidad ng kanilang legislative agenda, pagkakaroon ng mga dokumentong pampanukala, bisa at kahusayan ng kanilang mga programa, mga natamong parangal, kapasidad sa pag-unlad ng mga opisyal at kawani, at mga pinakitang inobasyon. Pinuri ng DILG Palawan ang lahat ng nanalong sanggunian at hinimok silang ipagpatuloy ang mataas na antas ng serbisyo publiko upang maging inspirasyon sa iba pang lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Palawan. Ako, si JB Wanich ng GMA, Super Radio Palawan, tapat totoo. Alas 5:53 para ho sa mga nagtatanong kung may bagyo daw sa Palawan. Wala akong bagyo sa Pilipinas. Nasa labas pa ho ng par. Ano ho? Yung pag-ulan yan ho'y dala ng Intertropical Convergence Zone na naka-apekto ho sa Palawan, sa Visayas at Mindanao. Samantala mga kaibigan, 31 kawani ng Rojas Medicare Hospital sumailalim sa Basic Life Support Training. Super Radio Local News. Namiho natin ang detalye ng balitang yan, si Super JB Juanich. Meron po detalye ng balita. Pasok! 31 kawani ng Rojas Medicare Hospital ang sumailalim sa 5 araw na Basic Life Support o BLS training na sinimulan nitong October 6, 2025 at magtatapos sa darating na Biyernes, October 10, 2025. Ang pagsasana ay ginanap sa loob ng ospital sa pangunguna ng Provincial Health Office sa pakikipagtulungan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa ilalim ng programa, tinuturuan ang mga kalahok na mahalagang kasanayan sa pagre-responde sa mga emergency, kabilang ang tamang pagsasagawa ng cardiopulmonary resuscitation, pagliligtas sa mga nabubulunang bata at matanda, at iba pang pamamaraan sa agarang pagsagip ng buhay. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang kakayahan ng mga kawani sa kahandaan at mabilis sa pagre-responde sa mga sitwasyong nagbabanta sa buhay ng mga pasyente o komunidad. Ako, si JB Wanich ng GMA, Super Radio Palawan, tapat totoo. Mga kaibigan, muli tumpakin niyo po ang mga orasan. Alas 5:55 na ako ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala sa iba pang balita, Department of Health binalaan ang mga kabataan sa panganib na dulot ng vape at sigarilyo. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abraya. Sa detalye po ng balita, pasok! Dinigyang diin ng Department of Health o DOH ang matinding panganib ng pag-vape at paninigarilyo lalo na sa mga kabataan. Ayon sa DOH, ang pag-vape at paninigarilyo ay nagdudulot ng malalang pinsala sa baga na pwedeng kumantong sa kamatayan. Ang pagtigil sa pag-vape, paninigarilyo at pag-inom ng alak ay makakatulong para makaiwas sa hypertension at cardiovascular disease. Paalala ng DOH, huwag magpaloko sa vape at sigarilyo. Magtungo sa mga smoking cessation clinics at tumawag sa DOH Quit Line upang mag-quit sa bisyo. Ako, si Wilmar Abraya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.